Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give your best clap offering to the Lord. Yes, God is so good. Hallelujah. Give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Hallelujah. Lord, thank you so much. We bless your name. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Praise the Lord. Isang pinagpala at magandang umaga sa bawat isa po na narito po sa lugaring ito. Pakisabi sa katabi mo, good morning. No? Hallelujah. Parang medyo lumalamig na po yata. No? Ano po ba yan? Magpapasko na o may bagyo lang? No? May bagyo po ba ulit? Hindi nakataka-taka, nasa buwan at panahon na po tayo kung saan ang mga bagyo ay nagsisipasukan. Salamat po at muli tayong binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkatipon-tipon para po sumamba at makinig ng kanyang salita. No? Pakisabi sa katabi mo, salamat din at nandito ka. Oo. Parang, yung ano naman talaga, yung talagang grateful ka kay Lord kasi andyan pa siya. Yan. Sabi mo sa kanya, salamat talaga at nandito ka. Okay. Last week, no, wala tayong church kasi po, nagdaos po tayo, nagdiwang po tayo ng ika-16 na taon na anibersaryo ng iglesia. Okay? At marami pong salamat sa mga nagpunta, sa mga naimbitahan, no, na pamilya. At ako po'y naniniwala na talagang nangusap ang Diyos sa bawat isa po. No? Marami po ang umiyak sa unang speaker, marami naman tumawa sa pangalawang speaker. Okay, pag talagang si Pastor Reggie ang nag-speak, no? Hindi po pwede ka magising. Mai-enjoy mo talaga yung word. Amen po ba doon? No? Yun po ay talagang, na sabi ko nga, Panginoon, salamat at binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon. No? Napakasarap po sa pakiramdam na makareceive po ng salita ng Diyos. Amen po ba doon? Po, last week, may isang kabataan po ko na tinanong. No, sabi ko sa kanya, no, tinanong ko siya sa kadahilanan kung bakit po siya naglilingkod sa Lord. No? Sabi ko sa kanya, bakit mo ginagawa yung bagay na yan para sa Panginoon? Diba? Ako po ay talagang sobrang napagpala ng sagot. No? Natuwa po ako sa sagot niya. Sabi ko, bakit mo ginagawa yan para kay Lord? Alam niyo po yung naging sagot niya. Tumawa lang po. Natuwa ako. Sabi ko, hindi nga. Sabi ko, bakit ka nag-serve kay Lord? Sabi niya. Totoo, pagkabataan ng kausap mo, mababaliw ka talaga eh. Oo. Hindi. Kasi po, napaka-importante na maunawaan natin at malinaw sa atin yung dahilan kung bakit natin ginagawang isang bagay. Amen po ba doon? Kasi po ako naniniwala po ako na yung lalim ng pag-ibig mo sa Panginoon ay nakabase sa lalim ng pagkaunawa mo sa pagmamahal niya sa iyo. Amen po ba doon? No, yung lalim ng pagtitiwala mo sa Panginoon ay nakabase sa lalim ng pagkakaunawa at pagkakaintindi mo sa Panginoon, sa pag-ibig niya sa buhay mo. Amin po ba doon? Yung bigat ng iyong paglilingkod at pagsunod ay nakabase yan sa karanasan at kaunawaan mo sa pag-course para mag-serve kay Lord, hindi yan magtatagal. Amin po ba doon? No? Ang mga nagtatagal lang ay yung nasagot yung why niya kung bakit niya ginagawa yun para kay Lord. Marami pong gumagawa, marami nagsiserve, pero kapag hindi mo nasagot yung tanong na why, kung bakit mo ginagawa yan, ay bukas makalawa, kapag napagod ka, aayaw ka na lang kasi wala kang pinaghuhugutan. Amen po ba doon? No? Kaya napaka-halaga, napaka-importante na alam mo, nauunawaan mo, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, ito yung dahilan kung bakit ka sumusunod sa Kanya, kung bakit naglilingkod ka sa Kanya,
kung bakit nagiging madali sa iyo na gumawa ng mga bagay para sa Kanya kasi naintindihan mo yung pag-ibig ng Panginoon at alam mo yung relasyon mo sa Kanya. Amen po ba doon? No? The main thing about Christianity is not what we work, no? It's not our work, no? It's not the services we attend, no? It's not the prayers we pray or our tithes we bring. I'm not saying na hindi mahalaga yung mga bagay na yon, o sabihin natin lahat yun ay bahagi ng Christianity, but let me tell you this, no? The main thing about Christianity is not what we work, is the relationship. It is the relationship that we maintain. Amen po ba yun? Ano po ba yan? The main thing about Christianity is not the work we do, but the relationship we maintain. Sabi mo sa katabi mo, meron ka ba talagang relasyon sa Panginoon? Tanungin mo siya kung meron siyang relasyon sa Panginoon. Amen po ba doon? This means that nothing is more important than our relationship with Jesus. Dapat po malinaw sa atin ito, na wala nang mas hahalaga pa para sa atin, kundi ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba doon? No? Kaya, napakaganda ngayong umaga, i-challenge mo yung sarili mo, ask yourself, is there anything in your life that is more important than Jesus? Sa tingin mo ba, meron bang mga bagay sa buhay mo na sa palagay mo higit na mas mahalaga kay Jesus? Higit na mas importante pa sa Kanya? No? We as believers, as follower of Jesus Christ, no, we were instructed to be passionate, what? About one thing. And what is this one thing? In the book of Mark, chapter 12, verse 29 to 30, kausap po dito ni Jesus, sinagot niya po dito yung mga Jewish leaders about the greatest commandment, or the supreme commandment. And Jesus responded, ang sabi niya rito in verse 29, the most important one, supreme, greatest, the most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Actually, yung sagot na to ni Jesus ay nakaquote po yan sa Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 6. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ito yung tinatawag natin na greatest commandment. Alam niyo po yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, lagi natin po itong tatandaan. Wala po tayong question dyan. Sapagkat hayag na sinabi sa Bible na ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, minahal niya na tayo nung tayo ay makasalanan pa. Kung meron mang nagtiis, nagtiyaga para sa iyo nung makulit ka pa, walang iba yung kundi ang Diyos. Sa panahon na nagloloko ka, sa panahon na kung saan ginagawa mo yung mga bagay na alam mong hindi nakalulugod sa Panginoon, doon sa punto na yon, minahal ka na niya. Amen po ba doon? Sino po dito naniniwala ka na noon pa minahal ka na ng Diyos? Ibig sabihin, wala kang dapat patunayan sa Panginoon para mas mahalin ka pa niya ng lubos. Kasi nga po, nung panahon na tayo ay masama pa, malayo pa sa Kanya, namatay na po ang Panginoon para po sa atin. Pinatunayan niya po yung sa krus ng Kalbaryo. Nang pag-ibig niya sa atin ay wagas. Amen po ba doon? Ganun pa man, kung sa pag-ibig ng Diyos ay walang question,
resolve sa atin yan, puntahan naman natin ngayon yung pag-ibig natin sa Kanya. How much do you love God? How much do you love Him? Gaano mo ba talaga kamahal ang Panginoon? Hindi ba tayo? Gaano po ba? Kasi po sabi sa Bible, pag tinanong mo, ano ang greatest commandment? Love the Lord your God with all. Mababasa mo palagi din yung all. Ibig sabing kabuuan ito ng iyong pagkatao. Hindi bahagi ng iyong buhay, kundi kabuuan ng iyong pagkatao. Kapag nagmahal ka sa Diyos, hindi lang yung oras, kundi sa pag-iisip, sa puso, yung pagnanais mo, yung pangarap mo nandun ang Diyos, sa lakas mo nandun ang Diyos, yung pagmamahal mo sa Kanya nandun, pati yung mga kayanan mo, yung mga talento mo. Love the Lord your God with all. Sabihin nga po natin, all. No? Ibig sabihin, love God above all. Sa lahat ng mga bagay na meron ka, dapat malinaw sa iyo na higit yung pagmamahal mo sa Diyos. Tama po ba doon? It's about loving God. Love God above all. Now, what does it mean to love God above all? No, loving God, when we talk about God, when we talk about love, alam naman natin, love is a choice. It is a choice we make every day. Diba? No? It is a decision. Sino po dito naniniwala ka ang pag-ibig ay decision po yan? Amen po ba doon? No? Decision po natin na piliin or unahin ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. No? Na si God ang priority po natin. Amen po ba doon? It is a deep and abiding commitment. Ang pag-ibig, ito po yung malalim na, ano ba yung sa Tagalog ng commitment? Sino ba nakakaano Tagalog? Wala. O doon na tayo, nagkaintindihan na naman tayo doon sa commitment, di ba? No? Yung malalim na commitment, pagtatalaga mo ng sarili mo sa Kanya. Parang ganon. Di ba? Yun yung commitment eh. Yung lalim mo, no, ng pagtatalaga mo ng sarili mo sa Kanya. Ibig sabihin, ang pag-ibig, hindi yan nakabase sa pakiramdam. Hindi yan nakabase sa emosyon mo kasi ang pakiramdam ay pabago-bago. Andiyan pa po ba tayo? No, pabago-bago po. Higit po dyan sa pakiramdam. Bagamat alam natin bahagi ng pag-ibig, yung pakiramdam, yung emosyon natin, pero hindi yan ang kabuuan. Amin po ba doon? No, higit pa dyan pag sinabi natin pag-ibig. Ito ay pagpili, ito ay desisyon. No? Kasi kung ang pagmamahal sa iyo ay feelings lang, po pwedeng ngayon mahal mo si God, pero bukas hindi na. Diba? Yung bang, pakiramdam ko, gusto kong mag-church ngayon, love ko si Lord eh. Pakiramdam ko, gusto kong magbigay kasi love ko si Lord. Kung pakiramdam lang ang basihan, kapatid, hindi yan magtatagal. At hindi yan yung ibig sabihin talaga ng pag-ibig. Because love is a decision. Sabihin po natin, it's a decision. It is a decision to prioritize God in your life. No? Ito po'y pagpili mo na ang Diyos ang una sa lahat. You put God first. Amen po ba doon? Seeking His will, His guidance in everything you do. Pag talagang nagmamahal ka sa Diyos, ibig sabihin, si God, siya yung una sa'yo. Siya yung priority mo. Pinipili mo yun, decision mo yun, na unahin siya. Hanapin yung kalooban niya. Sundin ang kagustuhan niya. Yun po ang pag-ibig sa Panginoon. Amen po ba doon? No? Kung saan ang puso mo, ang pag-iisip mo, yung lakas mo, isinusuko mo sa Kanya, sinasubmit mo sa Kanya, sinusurrender mo sa Kanya. Ito po yung pag-ibig po. Amen po ba doon? Yung lakas mo talagang dinededicate mo yan sa Lord. Amen po ba doon? No? Si God, tanda mo, anumang bagay ang meron ka, kahit sabihin pa natin, pamilya yan, trabaho mo yan, negosyo mo yan, posisyon mo yan, hindi mo po pwedeng ikumpara ang Diyos sa mga bagay na yan.
Amen po ba doon? Malinaw po ba? Malinaw po ba? No? Bigyan ko po kayo ng practical example about this. No? Sino po pwede mag-volunteer to? 4 na lalaki lang. 4 na lalaki. Sige po. 4 na lalaki. Isang mukhang pera, isang mukhang ganito. Hindi. Sino? 4 lang. No? Para malinaw po sa atin. Sige lang po, bigyan niyo po ako ng 4. No? Tawag na lang siguro ako. Okay. May volunteer ba dito? Ha? Mr. Position. Si Gilbert, position. Ayan. Position. Tara, iyan na lang na. Okay? Sa family. Okay? Family. Sino ba pwede sa family? Pwede si Brother Aaron. Sige. Family. Okay? Sa mga kaibigan, social relations. Okay, dito ka bro. Ito ay position. Yan. Ito ay social relations. Yan. Family. Sino pa? Sa pera. Ha? Oh, Enrico, sige. Pera daw pera. Okay. At pang-4, sino pwede mag-represent kay God? Ha? Ah? Si Justin. Sino? Oh, si Drev daw, si Drev. Okay. Seryoso tayo, mga komedyante, tinatawag nyo eh. Dito po kayo. Bro, paki-ano nga lang to. Pakigilid lang po ito. Para mapakita ko po sa kanila. Okay, dito lang. Yan, palit mo lang dito. Dito. Okay. Brad, ikaw to. Yan. No? So, we have God. We have, balikpad kayo, money. Yan. We have social relations and position. Okay? Actually, yan talaga. Nung ni-research ko, yan talaga pinag-iikutan ng buhay ng tao. Can I get an amen? No? So, meron tayong God, meron tayong money, meron tayong social relations, meron tayong position. So, okay ba sa inyo sila? Okay na po sa inyo sa kanya? No? Of course, si God, hindi mo po pwedeng isama rito eh. Okay ba yan sa inyo? Okay, sige. Kukunin ko muna si God, ha? Ayan. I mean, si Drev. No? You cannot compare Him to money. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano ba dapat buhay ng isang Kristiyano. Okay? Dapat ganito po ang buhay po natin. Ganito tumatakbo. Malinaw po sa atin. Hindi mo siya po pwede ikumpara sa family mo, sa friends mo. Hindi mo siya po pwede ikumpara sa position. Okay? Si God, hindi siya tulad nito. Malinaw po sa inyo? No? Kaya wag natin ikukumpara o i-equate si God sa pera, sa pamilya, sa position. Amin po ba doon? God is not one of these things. God is the only thing, the only reason. He is the way, not a way. Malinaw. No? Bukod tangi, natatangi, wala siyang pwedeng ikumpara, walang makapapantay, at lalong walang makahihigit sa Kanya. Amen? Now, paano ba ang setup kapag ka ikaw bilang Kristiyano na nag-journey ka sa buhay? Kasi po, dito po tayo nagkakaroon ng confusion. No? Ang una natin ginagawa, bilang isang Kristiyano, of course, ano ba pwede mong i-offer sa akin ng financial advice na proposal na pwede kong pasukin na may pera? Negosyo. Anong negosyo? Pagtitinda ng mga motor parts. Okay, magkano kita ron? Hindi ko po alam, pastor. Bigyan mo ako ng pera, ng halaga. Mga 100K? 100K?
grabe, pagtitinda ng mga motor parts. No? So, inaaya ako ni Enrico na mag-partner kami, mag-establish kami ng business na yung business na yon ay yung mga motor parts. Hindi yan Pogo, Hindi mo. Okay, hindi yan networking na ano. Okay, motor parts. Ang gagawin mo dahil may nag-offer sa'yo ng income, maganda ba? Okay na ba sa'yo 100,000 a month? Ay, totoo naman yan. So, anong gagawin mo ngayon? Dahil sabi mo, ay, okay to 100,000 na. Isang buwan, pupunta ka ngayon sa Diyos. Lord, tama po ba doon? Ano po ba masasabi ninyo? Ano po ba kalooban po ninyo? Ano po ba ang kagustuhan po ninyo? Papasukin ko ba yung negosyo na yon? Isasubmit mo. Come on, nandiyan ba tayo? Yung offer ng pera kay God. Lord, para ba talaga sa akin ito? Tapos si God naman mag-i-instruct sa'yo, magbibigay sa'yo ng guidance, ng direction, ng word, kung okay ba yung papasukin mo. Kapag may mga offer para sa pera, isasubmit mo yan kay Lord. Amen. And then, siyempre si God i-evaluate yan. Ano bang, saan ba galing yung pera na yan? Baka mamaya, illegal yan. Nakuha ba natin ito? Baka mamaya, blood money yan. Are we getting this? No? Nakukuha yan sa masama. So ngayon, si God, nagbibigay sa iyo ng instruction, ng word, ng direction, kung talagang para sa iyo yung negosyo na yon. Amin po ba doon? Legal ba yan? Okay ba yan? May permit ba yan? O galing sa masamang pera yan? Ako ko ba natin? Kaya marami pong nai-scam. Kasi bakit? Nag-o-offer sa kanila ng mabilis ang pagyaman, and then sila lang Kristiyano dahil nga may offer, pagkakakitaan eh. Tama ba doon? Pera-pera na to eh. Wala si God. Sabi niya, kailan tayo magsisimula? Magkano kailangan mo? Antayin mo lang ako. Wala akong pera sa bangko. Wala. Wala. Christian na. Tapos magugulat ka. Asan na ano? Brad, naloko tayo eh. Come on. Family or friends? Ano ba ang magandang puntahan? For example? Pamilya po. Pamilya. Sige, ano, pwedeng offer mo sa akin? Vacation o ano? Vacation, Pastor. Vacation. Saan tayo magbabakasyon? Sa malayo, Pastor. Okay, bigyan mo ako ng lugar, yung talagang... Valenzuela Boardwalk. sa inyo, sa inyo. Sa amin, Pastor. Yung malas malayo pa, yung mas malayo pa. Buong Pulo Park. Hindi, Sa ano, out of town, Pastor. Siguro ibang bansa. ibang bansa, anong bansa? Kahit mga Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Okay. So, yung pamilya ko, sabi niya, bakasyon tayo sa Hong Kong. Okay? Gusto ko sana doon ka na rin mag-aral. Doon ka na magnegosyo. Pwede ba yan? Diba? So, ang gagawin mo, pupunta ka sa Diyos. Panginoon, nais po ng pamilya ko, nadalhin ako sa ibang bansa. Kalooban niyo po ba to? Ano po ang ipunyo niyo po rito? Ano po ang masasabi niyo po dito? And then si God magsasalita sa iyo. Sa tingin mo ba, kapag naalis ka, hindi ka mawawala sa akin? Hindi ba tayo? No? Sa tingin mo ba, yung offer nila sa iyo, no? Mapupush ka para mas lumapit sa akin? Yung offer na yon? Come on, nandiyan ba tayo? So, isasubmit mo sa Panginoon. Inaaya ka ng kaibigan mo, tara, party tayo. Yan bang mga kaibigan mo ay tamang samahan? Kaya nga tayo napahamak nung wala tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Sama lang tayo na sama sa mga taong umaaya sa atin. Are you with me? Yan ba ay mga tamang kasama? No? Ano yung pupuntahan nyo? Anong activity yan? Welcome ba ako dyan? Ha? Maganda bang activity yung gagawin ninyo? Come on, nandiyan ba tayo? And then sasubmit mo, yun ang buhay ng isang Kristiyano. Kahit sabihin mo maganda ang intention sa'yo, palagi mo pa rin isasubmit. Dadalhin sa Diyos. Tama po ba doon? Dahil hindi lahat ng maganda galing sa Panginoon.
Kasi merong isang pagbukas na tingin mo, langit, pero pagbaba mo, impyerno na. Amen po ba doon? Kaya nga minsan nakikita mo, pag alis ng tao, doon nasira ang pamilya pag abroad. Are you with me? Andiyan ba tayo? No? Yung dito ka na sumama, huwag ka na mag-church dyan. Teka, yung family, sasabihin ako na huwag na mag-church, huwag na mag-serve. Bakit? Mamaya balikan po natin yan. Punta tayo sa position. Anong position ang pwede mong i-offer sa akin? Mayor. Mayor? Okay. Mayor. Public servant to. Patatakboy mo ako, Mayor. Okay. So, anong gagawin ko? Pupunta ako sa Diyos. God, gusto po nila akong tumakbo. Siyempre, pagka ikaw, kinukonbinsi ka, lahat ng magaganda, ilalabas niya sa'yo, di ba? Alam mo, marami kang matutulungan. Nako, ganyan. Tapos, magugulat ka na lang, ubus ka na. Di ba? Anong posisyon? Mayor po, Lord. Mayor. Okay, ha? Mayor ng Bamban Tarlac daw. Oh, ban ba yan? No. Ino-offer. Bakit? Sasubmit mo pa rin kay God. Bakit? Kasi si God, siya ang Diyos mo eh. Hindi ang pera, hindi ang social relationships or family and friends or position. Ganyan ang buhay ng tunay na Kristiyano. May ino-offer na pera, submit mo sa Lord. May offer ang family, sabihin mo kay Lord. I-ask mo kay God kung will niya ba yun, ano ang opinion ng Diyos. Merong offer dito ang position, CEO, mayor, city councilor, ilalapit mo yan. Lord, ano po masasabi niya po rito? Now, ito po ang nagiging problema. Hindi na tayo lumalapit sa Panginoon. Ang pinakasakit ng isang Kristiyano, ito. Ito, tatamaan tayo. Sino dito naniniwala ka na hindi mo pwedeng i-compare si God sa tatlong ito? Pero ito ginagawa natin. Si God, importante rin sa akin yan. Siyempre, ang negosyo ko, importante rin yan. Ang family ko, okay yan, importante sa akin yan. Ang position ko, importante sa akin. Ano ginawa natin? How come si God, binaba mo yung standard niya, inequate mo yung creator sa creation? Are we getting this? Maraming beses na ang Diyos, ganito tayo, playing safe tayo eh. Importante sa akin si God, importante rin to, importante rin to, importante rin sa akin yan. Ano po nangyayari? Ini-equate na natin si God. Na parang, Sunday service, di magsa-Sunday ako. Parang God dyan eh. Pero pagdating ng Lunes, ng Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, wala na naman si God. Bakit? Kasi si God para sa'yo, bahagi lang ng buhay mo. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Diyan tayo nako-confuse. Hindi ko kasi alam kung mag-serve ako kasi yung family ko, ayaw akong pagbigyan eh. Tama ba doon? Kaya nga nag-usap kami ng mga pastor, merong joke, sabi doon sa joke, sinong mag-asawa ang pinakamasaya? Di sabi ko, di si Sarah. Di ba sumawa pa nga si Sarah, si Abraham. Sabi ng isang pastor, hindi! Si Adan at si Eva. Sabi ko, paano gimasa yun? Walang binan. Ano may getting this? Nakukuha niyo po ito? Minsan, hindi mo ma-priority si God. Alam mo naman mahalaga siya. Kasi may kapantay siya. Hindi mo mapagbigyan yung araw ni God kasi may tawag ang pamilya. Hindi mo siya mapagbigyan kasi busy ka sa inoffer sa'yo. Lumalabas na si God, pinapantay mo lang sa kanila. Hindi siya nakakalamang. Kung sakaling magka-oras ka, pagbibigyan ko si God, bakit? Mahalaga din naman si God sa akin.
Yung pera, ay, di pa pwedeng mababayaran kasi ito yung buhay ng pamilya ko. Ito yung pamilya ko. Nakakita ka na ba na isang Kristiyano hindi magawa yung kalooban ng Diyos dahil sa pera? Dahil sa pamilya? Dahil sa karir? Kaya nako-confuse. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung oras ko eh. Nagkakaroon ng conflict. Kasi nga, si God, na dapat sana nandito siya, nakahiwalay siya, bilang Diyos mo, special siya, bukod natatangi siya sa'yo, manlilikha to. Mga yan, nilikha niya lang. Pero kung ipantay mo si God, para bang, ano to, lahat? Oo, lahat kami mahalaga lang sa'yo, bahagi. Hindi ba tayo? Ito pinakamasakit. Ito pinaka-worst. Hindi mo lang pinantay si God. Kumuha ka ng ibang Diyos. Tama ba yung nakuha kong Diyos? Ito ang pinakamasakit na ginagawa ng Kristiyano. Tinatanong niya, kailangan kong kumite. Sabi ng cell leader ko, Cyber Life Group leader, Pasko, mag-serve daw ako. Ano masasabi mo? Sampo. Ang sasabihin ng pera, may mapapala ka ba dyan? Wala. Ay, ba't ka maglilingkod? Nandiyan ba tayo? Sabi daw ng ano namin, magbigay daw kami sa anniversary. Magbibigay ka, ano balik? Wala. Wala. Bakit ka magbibigay? Eh kahit church pa yan eh. Pinaghirapan mo yung tithes mo, ibibigay mo, yung offering mo, ibibigay mo. Pinagpaguran mo yan. Hindi ba dapat kung may mag-enjoy yan, ikaw na nagpagod? Ibibigay mo lang ng ganon? Itutulong mo lang ng ganon? Magsiserve ka? Ano, mapapala mo? May pera ba dyan? Pag sinabi ng pera na, wala. Ay, pasensya ka na. Pasensya ka na. Wala palang mapapala eh. Come on, nandiyan ba tayo? Pinakamasakit, hindi mo lang pinantay ang Diyos sa mga nilikha. Sa pera, sa pamilya mo, mga kaibigan mo, sa posisyon mo. Ang pinakamasakit, pinagpalit mo siya. Tama po ba doon? Kung ano yung sinasabi ng pera, yun ay mahalaga sa'yo. Pwedeng pamilya, dito ka balik ulit, bro. Si Brother Rero naman. Okay? Kukunin mo. Nakakita ka ba ng Kristiyano? Hirap na hirap gawin ang kalooban ng Panginoon dahil sa pamilya. Pastor, kasi walang magbabantay sa amin eh. Kasi ayaw ng nanay ko. Kasi naman yung tatay ko talagang ayaw niyang mag-church ako eh. Yung asawa ko kasi, naku, kung alam mo lang, pastor, sungay na lang kulang doon. Come on, nandiyan ba tayo? Hindi ka makagalaw, hindi mo magawa yung kalooban ng I'm not saying na huwag mong mahalin ang pamilya mo. Ang pinupunto ko rito, sino ba talaga ang prioridad mo? Ang pinakamahalaga sa'yo, sino ba talaga? Amen po ba doon? Kaya makikita mo, dahil sa pamilya, si God, pag may oras na lang. No? Kasi bakit? Yung ibibigay ko sa yung lakas, yung ibibigay ko sa yung pera, sa pamilya ko na lang. Kasi kailangan ako ng pamilya ko. Nangyayari po ba yan? Salamat, Brad. Kung natin si position. Kung natin si position. CEO, career. Nagre-represent siya sa career. Yan, sa career. Nakakita ka ba ng Kristiyano na dahil sa trabaho, na ipagpalit niya yung paglilingkod niya sa Panginoon? Oo. Alam mo, tinawag ka, pero dahil sa position mo, sa career mo,
Hindi mo magawa yung kalooban ng Panginoon kasi iniingatan mo yung image mo eh. Tama po ba doon? No? Ako, CEO ako eh. Kung bira ka, pastor, pagpupunasin mo ako ng bangko, CEO ako. No? Magbibigay ako ng oras dyan, tutulong ako dyan. Ay, hindi mo makikita. Siguro, pwede ko lang gawin sa inyo, pagka umatin ako dyan, lagyan mo ako ng red carpet dyan, tapos pagtapos sa service, uwi na ako. Ganun totoo yun. Career. Dahil sa career, dahil sa position, ang Diyos na ipagpapalit. Salamat po. Could you imagine the reality ng Christianity? Kung bakit naging malabnaw ang Kristyanismo ngayon. Kasi hindi mo na nga ipinantay si God sa mga to, kundi kumuha ka pa ng ibang Diyos. But let me say this to you. Money will fail you. Yes. Yung sobra mong pinaghihirapan ngayon, yung dami ng pera mo ngayon, arami na po ako nakita. Nung nagkasakit din, naubos. Nung nalugi, bumagsak din, naubos din. Andiyan ba tayo? Gising po ba kayo? Hindi mo po pwedeng asahan ng pera kasi ang pera po pwedeng mawala. Pwedeng meron ka ngayon, pero hindi mo alam. Kahit isa sa miyembro ng pamilya mo, kapag nagka-problema, maubos kayo. Pwede bang mangyari yun? Pwede kang biguin ng pera. Ang pamilya mo, pwede kang biguin yan. Amin po ba doon? Hindi na nga matapos-tapos yung usapan kay Yulo. Sino si Yulo ba yun? Di ba? Pwede kang biguin. Bakit? Hindi man ka masaktan yan. Bukas makalawa, mamamatay din yan. Iiwan ka rin yan. Tama po ba doon? Bukas makalawa, nag-iisa ka na lang ulit. Kasi wala na sila eh. Yung position, pwedeng nasa rulo ka ng katagumpayan ngayon, pero bukas makalawa, baka nandoon sa pinakailalim, wala na nakakakilala sa iyo. Lahat ng ito, pwede kanilang biguin, maliban lang kay God. Only God will never fail you. Love Him. Love Him. Amen po, salamat po ng marami po sa inyo. No? Thank you so much po. Palakpakan po natin sila. Yun po ang nangyayari po ngayon. And maybe, some of us, habang nakikita mo yung illustration, nagkakaroon na ng reality check sa heart mo. Tama po ba doon? Anong dahilan kung bakit hindi ka makaabante na wala yung pangarap mo para sa Panginoon? Bakit mas malinaw pa yung pangarap mo sa pamilya mo kaysa pangarap mo sa relasyon mo sa Panginoon? Tama po ba doon? Meron kang gustong marating pagdating sa buhay mo, sa pamilya mo, pero ano naman ang gusto mong marating pagdating sa relasyon mo sa Panginoon? And guess what? Every time na nag-gather tayo, nag-worship tayo, ang pinakamasakit yung sasabi mo, Lord, I love you. But deep inside, may naka-enthrone, meron naka-luklok sa puso mo. Tandaan mo, lahat ng mga bagay na to, pwede kang biguin. Kasi bakit? Material possessions. Pwedeng mawala. Pero si God na nagsabi sa iyo, hindi kita iiwanan at pababayaan. Yun yung tagumpay mo sa buhay. Amen po ba doon? No? Kaya nakakalungkot eh. Bagamat nakaupo na tayo rito, nandyan lang tayo, pero wala na tayong gustong gawin para sa Panginoon eh. Sa sobrang busy mo, pakiramdam mo kapag may dinimand pa sa'yo na bagay para sa Lord, kalabisan na. Kaya ang sabi ko last time, ang pinakamasakit makita, yung hindi ka makita. Kasi sobrang busy mo at sinasabi mo na, Lord,
Pasensya ka na, ha? Busy kasi ako sa blessing na binigay mo eh. Tama po. Naniniwala ka ba na ang position, ng pera, ang pamilya, blessing? Pero dahil sa mga bagay na yan, minsan, hindi na po natin makita ang Diyos. Amen po ba doon? No? Palagi natin tanongin, Lord, ito ba'y kalooban mo? Ito ba'y kagustuhan mo? Ano mo masasabi po rito? Para makuha natin yung mensahe ng Diyos, yung direction ng Diyos, yung instruction ng Diyos. Amen po ba doon? No? Lahat ibigay po natin kung ano yung mga bagay na isubmit po natin sa Panginoon. Amen po ba doon? No? Kaya, sabi mo sa katabi mo, sino ba talaga ang Diyos mo? Totoo po. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, may bunga po yan. No? Ilang bagay lang. Ano po yung una? Trust and surrender. Yes. No? It means trusting God completely. Pag mahal mo ang Diyos, magkakatiwalaan mo siya. Amen po ba doon? No? Na kahit yung mga pangyayari ay hindi mo maintindihan, yung pinagdadaanan mo sobrang bigat, dahil nagmamahal ka sa Panginoon, ilalaban mo yung relasyon mo sa Kanya. Pagkakatiwalaan mo siya. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? No? Yung bang, hindi mo alam kung ano gagawin mo, pero dahil alam mo, mahal mo si God eh. Ibibigay mo sa Kanya ang lahat at hayaan mo siya ang bahala. That God is still in control. Pagkakatiwalaan mo. Di ba po, yung lubos natin pinagkakatiwalaan, yung mga taong mahal din natin. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Kaya lang, nakakita ka na ba no, ng mga tao na mas pinagkakatiwalaan pa yung pera, yung posisyon, yung pamilya kaysa sa Diyos? Pero kapag mahal mo ang Diyos, pagkakatiwalaan mo siya. Hahayaan mo ang Panginoon na siya ang kumontrol ng mga bagay-bagay, mga pangyayari, siya mag-orchestrate ng lahat. Basta ikaw, isusuko mo sa Kanya. Yung bagay na, alam mong concern mo, alam mo nagbibigay sa iyo ng kabigatan. At lahat ng ito, isusuko mo sa Panginoon. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Na kahit minsan di mo maintindihan, pero alam mo na yung mga bagay-bagay pangyayari, lahat yan para sa ikabubuti mo. That all things work together for your good. Trust and gratitude. Pangalawa, no, taong nagmamahal sa Panginoon, meron niyang obedience and gratitude. Obedience and gratitude. No? Ibig sabihin, hindi ka lang nakikinig dito para lang may masabing umaten ka. Kundi nakikinig ka ng salita ng Diyos kasi may intensyon kang ipamuhay at gawin yung salita ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Ang sabi sa Bible, in John 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. Si Jesus mismo nagsabi, para mapatunayan mo yung pag-ibig mo sa Kanya, kasi si God wala na siyang dapat patunayan pa. Ang sabi niya rito, if you love me, you will obey. You will obey. Amen pa ba doon? Obey my commandments. Ang mga taong nagmamahal talaga sa Panginoon ay yung mga taong sumusunod sa Panginoon. Hindi naman porket nandito ka, ibig sabihin mahal mo si God eh. Tama ba doon? Hindi porket maganda yung pagkanta mo kanina sa worship, mahal mo si God. Hindi naman sinabi ni God, kung mahal mo ko, edi gawin mo nga to. Ano mo nga, kumanta ka, tumalong ka, umiyak ka. Ang sabi po dyan, kung mahal mo ko, susunod ka sa akin. Are we getting this? No? It is not hard to obey when we love the one who obey. Kung talagang mahal mo ang isang tao o sino man, hindi na magiging mahirap sa iyong pagsunod. Nagiging mahirap lang sa atin na sumunod kapag meron tayong higit na mas mahal kaysa sa Diyos. Pero kung mahal mo talaga ang Panginoon, ang sabi sa Bible, ang kanyang mga utos ay hindi kabigatan.
Are we getting this? Hindi natin po pwede o maging dahilan na wala namang perpekto. So dahil walang perpekto, babaliwalain na natin yung mga sinabi sa atin ng Panginoon. Wala na bang bearing yung mga inuutos ng Panginoon? Hindi ba yung mga bagay na yun ay para sa ikabubuti natin, protection natin? Nandiyan ba tayo? Ang pagmamahal sa Diyos ay makikita sa pagsunod sa Kanya. Yun po yun. Kaya wag mong bilangin kung naka-perfect ka ba ng attendance this month. Ay, naka-attend ako. Ay, lahat yan. Ay, nag-ano nga ako. Ginagawa ko nga to. Ang tanong doon, sumusunod ka ba sa Kanya? Nandiyan ba tayo? No? Kung mahal mo ang Diyos, hindi magiging mahirap sa iyo ang sumunod sa Kanya. Kung mahal mo ang Diyos, hindi magiging kabigatan sa iyo ang sumamba sa Kanya, ang maglingkod sa Kanya. Hindi magiging kabigatan sa iyo. Amen po ba doon? No? Pero kung hindi mo talaga mahal ang Panginoon, diyan tayo nagkakaroon talaga ng problema. Amen po ba doon? No? Andiyan ba tayo? Pag hindi mo mahal ang Diyos, ang pagsunod, ang pagpunta sa church, ang pagla-life group, magiging burden mo yan, kabigatan. Yes. Ang paglilingkod mo sa Kanya, masasabi mo lang, abala yan sa pagiging busy mo sa buhay. Totoo. Kaya nga, meron ako nakausap na pasabi niya, alam mo, wala pa kaming young pro saka young people. Kasi busy rin po sila, pastor, sa work. No? Sabi ko, marami sa amin yan, busy. Pero nagsiserve kay Lord. Oo. Saka sa amin, sabi ko, pastor, sabihin ko lang sa'yo, yung mga naglilingkod sa amin, hindi yan nandyan sa gilid-gilid lang. Karamihan dyan, malalayong lugar. Sila Dreb lang, nagpunta ako nakaraan, layo-layo na ako Sabi pa ni Dreb, pero mes nahiya ako, nalaman ko na may taga Cavite. Are we getting this? Nandiyan ba tayo? Sabi ko, marami sa amin nagtatrabaho pero naglilingkod. Tama? Kasi kahit sobrang busy sila, dahil mahal nila ang Panginoon, may oras sila sa Panginoon. Tama pa ba doon? Hindi kabigatan na paglingkuran ng Diyos kapag mahal mo siya. Hindi magiging abala sa... Sino dito naniniwala ka hindi abala ang paglilingkod sa Panginoon? Kahit gaano ka busy. Kaya ang sabi ko, marami rin sa aming mga nanay naglilingkod, mga tatay naglilingkod, mga busy rin yan. Kaya yung may trabaho, hindi yan dahilan. Para hindi ka maglingkod sa Panginoon. Amen po ba doon? Yung mga gawaing nanay, iba dyan. Pag dumating na nga yung sa bidding, nagugulat ako. Talagang kahit maraming ginagawa sa loob ng bayan, nagpupunta po sa community sa komunidad, nagpapakain. Bakit? Hindi abala ang paglilingkod sa Diyos. Ginagawa natin to dahil mahal natin ang Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Kaya nga yung mga bagay na ginagawa mo, kung walang pagmamahal yan, hindi yan tatagal. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No? To love is to obey. To obey is to love. Ang totoong nagmamahal, sumusunod. At ang sumusunod ay nagmamahal. Amen po ba doon? Sabi po ni D.L. Moody, there will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God. Oo. Kaya, kahit gaano ka man sa tingin mo ka-successful, kung hindi mo naman nagagawa yung mga bagay na pinagagawa sa ng Panginoon, hindi rin matatahimik yung kaluluwa mo. At the end of the day, something is missing inside of you na parang nakahangka. Diba? Church ka naman ng church, pero parang walang nababago, hindi gumaga ang buhay mo, parang hindi rin nagiging makulay, walang kabuluhan. Tama po ba doon? No? Sino naramdaman mo na yun? Walang epekto yung pagiging Kristiyano ko. May problem yan kapag ganyan. Amen po ba doon? No? Kasi yung kapasidad mong sumunod, no? Galing yan kapatid sa pag-ibig mong natanggap. Para po sa akin, sapat na malaman kong namatay ang Panginoong Hesus para sa akin Oo. Kaya ngayong mga nag-encounter, wala na akong maibibigay sa inyo.
Wala na, para pagalawin kayo, para mag-serve kayo. Wala na akong maibibigay. Kung hindi ka napagalaw ng pag-ibig ng Diyos, ng kamatayan ng Panginoon, ano pa pwede kong i-offer sa'yo? E di utuin kita. Amen po ba doon? Kung hindi ka nayanig sa pag-ibig ng Panginoon, sa sakripisyo ng Panginoon, kung hindi ka nagising dyan, wala na akong mai-offer pa sa'yo. Kasi para sa akin, ang pinaka-motivasyon ko, ang pinaka-dahilan ko ng paglilingkod ko sa Kanya, yung malaman ko na namatay siya para sa akin. Yung binayaran niya lahat ng kasalanan ko, meron akong buhay na walang hanggan, binago niya ang buhay ko, tandaan mo to, walang anumang katumbas na halaga na po pwedeng ibayad dyan. Amen po ba doon? Kaya nga, nagtatakabi ko, pag nag-uusap kami ni Pastor, wala na akong may bibigay dyan sa mga yan. Si Lord na bahala siguro sa kanila. Kung may pangyayari mang talagang makakapagpayanig sa kanila para magsukuli ng buhay sa Panginoon, si Lord na yun, pero ako wala na akong may bibigay. Andiyan ba tayo? Biruin mo sa encounter, biro mo, na-enkwentro mo na ang Father, na-enkwentro mo na ang Son, na-enkwentro mo pa ang Holy Spirit. Pag hindi ka nayanig doon, ano pa may bibigay ko? The problem with us, masyado tayong emotionally hype. Pero yung tinig ng Diyos, hindi na natili, hindi na retain sa heart natin. Amen po ba doon? Anya po ba tayo? Parang nawawala po kayo no? Bakit? Kasi yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, pagka talagang sinariwa mo, inalala mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo, ay, para kang sasabog. Ewan ko kung naramdaman niyo yun. Yung bang, maliliit ka na, Lord, walang-wala naman itong ginagawa ko Sa ginawa mo sa akin, walang-wala to. Amen po ba doon? Gratitude na lang yan ang tawag ng gratitude. Hindi ka nagbabayad ng ginawa sa'yo ng Panginoon kasi wala namang bayad yun. At hindi mo yung kayang bayaran. Tama mo ba doon? Pero dahil ginawang ka ng mabuti, na-appreciate mo yung kabutihan, yung pag-ibig ng Panginoon, ang tawag doon kapag gumawa ka para sa Kanya, gratitude. Tugon mo yon sa pag-ibig. Kaya hindi ako naniniwala sa talinong aklat. Yung maraming alam sa Bible, hindi ako naniniwala sa mga ganun lang. Kasi bakit? At the end of the day, ang magsasalita, hindi ang bibig mo sa buhay mo, kundi yung ginagawa mo para sa Kanya. Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Mas titingnan ko pa yung taong mangmang Naiilan lang yung passage na alam sa Bible, pero pinapagamit niya ang buhay. Bakit? Kasi sapat na yung nalaman niya na matay ang Panginoon para ibigay niya ang buhay niya sa Panginoon. To love Him back. Are we getting this? Andiyan ba tayo? No? Kaya napaka-importante po noon. Na malaman mo yung pag-ibig ng Diyos, at yung pag-ibig ng Diyos, ito yung mag-uudyok sa'yo para mahalin mo siya. We love because God first loved us. Kaya lang naman akong nagmamahal sa Panginoon kasi siya yung una nagmahal sa akin At kung pagdilingkod lang yung pag-uusapan, walang-wala ko sa ginawa ng Diyos sa akin. Amen? No? Ikaw kaya duguan, pabuhat ko sa iyo lahat ng bangko, duguan ka hanggang kanto. Hindi mo kakayanin yun, madedehydrate ka pa. Tapos nilalatigo kita. Sabi mo, ang hirap, pastor, maglingkod. Lahat ng hirap, kinuha na ng Panginoon. Yung ginagawa natin ngayon, madali na lang. Kasi kapag hirap pinag-uusapan, tanda mo, lahat ng hirap at sakit, sabi sa Bible, kinuha na lahat ng Panginoon. Gusto mo mahirapan? Ito, may krus pa ba tayo dyan? Hindi, totoo. Ang hirap po nun. Pasanin mo yung krus, mapako. Lahat ng hirap. Kaya nga pag tinignan mo, walang-wala itong ginagawa ko Kung ikukumpara sa pag-ibig at sa ginawa sa akin ng Panginoon. Amen po ba doon? No? Wala akong pwedeng ibayad, walang katumbas na halaga, pero Lord, yung tumugon ako sa pag-ibig mo, yun ang importante sa akin. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Ako po nakilala ko ang Panginoon. Tandaan nyo, God is my witness. John 3:16 lang alam ko. John 3:16. Pero yung John 3:16 na yun talaga yung nag-strike sa heart ko. Naging on fire ako para sa Panginoon. Wala pa, hindi naman ako nag-Bible school that time.
umahayo ako, nandun kami kila Brian, tumatawag kami ng mga kabataan. Siyempre, yung mga nanay dyan, minsan, grabe ko magsalita, di ba? Pero okay lang, hindi naman yung naging hadlang. Eh. Bakit? Kasi alam ko yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga wala na akong may offer kapag hindi ka nayanig doon. Wala na. Maybe, naging emotionally hype ka, pero kapag talagang totoo si Kristo sa'yo, sino tinaniniwala ka na parang hindi mo kakayanin na nakaupo ka lang. Hindi mo kakayanin yan. I mean, pabira. Diyos, iniwan ng langit, bumaba. Nagkanta hirap-hirap. Puno ng latay, puno ng sugat. Na magabo ang katawan, pinahirapan, namatay, tapos ang ipapalit ko lang eh. Oh, ating ka, next week? Ay, hindi ko alam. Come on, nandiyan mo tayo. What? Kapag naintindi, ay, Lord. Kaya nakita nyo kahit malalayo po yung iba nating kapatiran, handa magsakripisyo. Bakit? Hindi kasi religion yan. Relationship yan. Relasyon yan eh. Pero kapag talagang hindi totoo si Kristo, wala yung pagmamahal, wala yung love, wala ka namang pakialam. Diba? Kung umatin ka o hindi eh. Hindi ka naman nababader doon. Hindi ka naman nababader kung naglilingkod ka o hindi, malate ka o hindi. Wala ka. Bakit? Kasi meron ka lang pinupulfill na religious acts na nakasanayan mo for so long. Amen po ba doon? Bakit ka ba? Kailangan umatin. Bakit? Christian ako eh. Talaga. Ayan ba tayo? Pero kapag pinag-usapan ng pag-ibig, sino po dito? Tulad ko, kami ni Pastor, Sabado pala nagpa-plancha ka na. Amen. Sino ba dito? Nag-ready ka na. Tama? Andiyan ba tayo? Pero yung pag wala pa kailang Sunday, alas 3 na nakaganon po, tumitira po. Kasi bakit? Wala na, pagdating ng word yan. Ano sabi ni Pastor? Andiyan ba tayo? Tapos tatanungin mo, bakit yung pagiging Kristyano ko, Pastor, lang kabuhay-buhay? Wala talagang buhay. Kasi ang may buhay lang yung relasyon, walang religion. Amen po ba doon? So may obedience, may gratitude. Ang pagmamahal may obedience at may gratitude. Ano ba? May devotion and worship. Kapag kamahal mo ang Panginoon, hindi na mahirap sa iyo yung mag-spend ng oras sa Kanya. Oo. Yung ma-in love sa word niya, hindi na issue yan sa iyo. Yung magbukas ng Bible, hindi na issue yan. Pero tingnan mo, pag ang isang taong relihiyoso, ito po totohanan, sa church lang nakakanood dyan, nakakita ng word dyan. May word of God, pero Monday to Saturday, wala siya nakikitang word. Tama po ba doon? Dito lang nakakabasa ng Bible. Pero kapag mahal mo ang Panginoon, Lord, anong gusto mo sabihin sa buhay ko? Panginoon, 2025 na. Ayan po ako ngayon eh. Talagang dyan ako hindi nakakampante eh. Kasi gusto ko, bago pumasok ang 2025, may word na si Lord sa akin, sa pamilya ko, sa simbahan. Lord, anong word mo po sa amin? Ano po word mo? Pag nababasa, ano po ang word mo, Lord God? Are we getting this? Nandiyan ba tayo? No, merong devotion, merong worship. No? Talagang hinahanap mo yung presence ng Panginoon. Pag nagpuri ka sa Panginoon, talagang totohanan. Yung pagsamba mo, talagang excited ka. Buhay na buhay yung Sunday mo. Tama po ba doon? No? Are we getting nandiyan ba tayo? No? Yung bang pag-spend mo pa lang ng oras sa tuwing umaga, Lord, salamat po sa buong magdamag na iningatan mo po kaming pamilya. Kasi hindi lahat ng taong natulog nagising. Tama po ba doon? Kaya yung regalong buhay, regalong pamilya, ay walang katumbas na halaga yan. Kasi at the end of the day, lahat ng yaman mo, pag buhay na pinag-usapan, wala nang bigat yan. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? Yung devotion sa Panginoon, sabi ko. Panginoon, nakakahanga itong ibang mga taong ito, itong mga kapatiran ito, itong taong ito, nakaka-bless yung buhay. Tingnan mo yung katabi mo, nabibless ka ba sa kanya? Nakaka-bless, di ba? Parang naman nagduda ka pa. Amen po ba doon? Very dedicated sa Lord. Napaisip ka ba, bakit kayo magkaiba? Bakit siya ganito? Pares lang naman kami ng Panginoon. Pares lang naman kami ng tinanggap. Pero bakit siya kahit pagod na, gusto pa? Tama po ba doon? Tama po ba doon? Pero ako, ayokong binabader ako sa time ko. Ayokong pinipilit akong maglingkod. Ayoko nang pinapa-follow up ako mag-church, nag-life group.
Pakialam ba nila sa akin? Yun yan. Parehas pala kayo tinanggap. Bakit magkaiba ng epekto? At ano kaya sa tingin mo ang sa Panginoon dyan? Andiyan ba tayo? Bakit napaka-dedicated? Napaka-devoted? Bakit pag nag-worship niya, grabe yung pag-honor niya sa Panginoon? Samantalang ikaw, grabe, hirap na hirap kang bumangon. Come on, yun yung sinasabi ko na pag nag-church ka, utang na loob pa ng Panginoon. Pag nagbigay ka, lagi na lang masama loob mo. Pares lang naman kayo ng tinanggap. Bakit? Kasi ang totoong nagmamahal, yung mga bagay na ginagawa niya para sa Panginoon, hindi na nagiging mahirap sa Kanya. Amen po ba doon? No? Loving God is about getting to know God more. The more mo nakikilala ang Panginoon, the more mo siyang mamahalin. Ulitin ko po the more mong nakikilala ang Diyos, the more mo siyang mamahalin. The more mong nanaisin na paglingkuran siya. Amen po ba doon? No? Dito po ako magtatapos sa inyo. Ang pagiging Kristiyano, ang pag-ibig sa Panginoon, hindi yan nadadala sa mga sinasabi mo. Hindi yan nadadala sa pag-attend mo. If you love God, you choose to love Him regardless of the circumstances. Pipiliin mo pa rin na mahalin ng Panginoon na kahit nandun ka sa hindi magandang sitwasyon. Maybe some of us here na pumunta dito, walang-wala ka eh. Okay, may masama ka. Kanina, sabi ni Brother Aaron, Pastor, akala ko hindi makakano kasi pakiramdam ko talaga. Pero, di lang siya nagpakita. Paano may saying? Iba sa inyo, bigat ng pinagdadaanan dito. Pero nakikita mo, nagtutuloy. Patuloy na ginagawa yung mga bagay na pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Bakit? Kasi yun ang nagagawa ng pag-ibig eh. Yun ang nagagawa mong magpatuloy kahit hindi ka okay. Tama? Di ba tayo? Kaya nga, di ba sa mag-asawa, yung marriage vows dyan, positive, negative yan eh. Tama? Sino po dito nakarinig na ng marriage vows? O, ano nakalagay doon? Ano yung pagsasama doon? Pagsasama sa hirap at ginawa, sa kalusugan at sa sakit at karamdaman, sa buhay at kamatayan. Bakit dalawa? Kasi ang totoong pag-ibig, hindi lang positive. Kaya yung nagtutuloy ka, naglilingkod ka, kahit nasasaktan ka, love yan eh. Love yan. Kahit alam mo na malayo ka, ubus ka na, tuloy ka pa rin, nag-life group ka pa rin, nagli-lead ka pa rin, love yan. Kasi yung pagmamahal mo sa Panginoon, hindi lang to yung pagmamahal sa panahon ng kasaganahan, sa panahon ng kalakasan. Amin mo ba doon? At alala ko nga, lola ko, mamamatay na eh, matin pa eh. Kumakapit pa sa bakan, mamamatay na eh. Kasi bakit? Sa kanyang pag-ibig, buhay at kamatayan, sa hirap at ginawa, sa kalusugan at karamdaman, magtutuloy ako, Lord, dahil mahal kita. Alitin ko po wala nang question sa pagmamahal ng Diyos sa atin eh. At yung pagmamahal, yun po yung nag-umapaw po sa atin para mahalin siya. Na pinipili mo pa rin. Nagawin yung kalooban. Minsan, iba sa atin dito, pinipigilan ka na ng magulang mo, ng pamilya mo, pinipersecute ka na, pero bakit nandito ka? Yung iba sa inyo, nawalan ng offer dahil marami po rito. Pag linggo po yan, hindi ko po yan makukuha kasi po, may church po ako eh. Sikat naman nagbibigay ng trabaho. Kami po ba doon? At dahil alam ng Diyos, sabi ng Lord, umingi ako sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Hindi ba kalooban ng Diyos na makapag-church ako? Hindi ba kalooban ng Diyos na makapag-serve ako? Kaya hihingi ako ng trabaho na walang linggo. At kayang gawin ng Diyos yun. Pero dahil pinik mo yung pera, ano po yan, linggo? Magkano po offer? Lord naintindihan mo naman ako eh. Tama?
Andiyan ba tayo? Pero kapag mahal mo ang Panginoon, kahit anong offer yan, para sa'yo, resolve sa'yo, to honor Him, to please Him. Amen? Amen? Kaya minsan natatakabi ko, ay, pag Sabbath day, kahit sino mag-offer sa amin, pamilya, saan? Boracay, plus may linggo, sa'yo na yung linggo. Hindi, totoo lang. Bakit? Biro mo, matatapos ang taon, buhay pa kaming pamilya ko, pinakain kami ng Panginoon, ingatan kami ng tao. Yung oras, yung araw, para sa kanya, kukunin ko pa. Kakaya naman yan. Andiyan ba tayo? Kasi ako po kasi, talagang yung ano ko kay Lord, Panginoon, hindi ka isa sa mga to. Hindi kita i-equate dyan, ikaw ibababa yung standard mo dyan. Amen po ba doon? Ay sabi ko, pag nag-uusap ko yung mga pastor, sabi ko, nagtataka kami ko, ewan ko dyan sa mga pastor niyan, pastor na, tumatakbo pa sa politika eh. Hindi mo alam kung ano gusto. Tama po ba doon? Hindi nga si David nga, si David ka ba? Hindi ka naman si David eh. Andiyan ba tayo? Kasi bakit? May offer, may maganda, may image. Eh, hindi naman yan pinagagawa. Kung diyan ka nilagay ng Lord, para kasi Biko Soto, yung mga servant natin, kung diyan ka nilagay, maglingkod ka dyan. Amen po ba doon? Palitan natin yung atmosphere, yung environment dyan. Dalhin natin si God dyan. Kasi bawat saan tayo ilagay ng Lord, may purpose yan. May purpose yan. Are we getting this? Hindi ba tayo? You choose to love Him even to the point of suffering. Ang totoong nagmamahal kahit nahihirapan, nagtutuloy yan. Amen? Tingnan mo yung mga magulang, kahit masama pakiramdam, nagtutuloy yan para sa anak nila. Nagtatrabaho pa. Nagpapakahirap. Bakit? Hindi lang yung obligasyon, kundi pag-ibig yan. Kaya yung tampulan sa social media, ito ba, kailangan ba, responsibilidad ba ng anak yung kanyang magulang? Yung nanay ba, kailangan obligayin ng anak? Alam mo, kapag mayroong pag-ibig, tapos na yan eh. Kasi hindi namang responsibilidad ang usapin dito. Kasi kung talagang mahal mo magulang mo, madali na lang sa'yo na tumanaw ng utang na loob. Kung mahal mo rin naman yung anak mo, hindi ka naman lalabas sa social media para magsalita na negatibo sa kanya. Andiyan ba tayo? Pag-ibig lang yan. Pag-ibig ang sagot yan. Kaya sa umagang ito, yung pangungusap sa atin ng Panginoon, nasa kaya si God? Nandito ba talaga siya? Natatangi ba talaga siya? O pinantay na natin siya? Mahalaga naman si God, pero mahalaga din naman ang pamilya ko, mahalaga rin naman ito, mahalaga rin ito. At ang pinakamasakit, baka mamaya, meron ka ng ibang Diyos na hinahawakan ngayon. Punong-puno ka na pala ng sarili mo. Ang dami mong gustong marating sa buhay. Pero pag tinabihan ka, Lord, ano naman gusto mong mangyari sa akin? Para sa akin. Ay, nandiyan ka pala, God. Nandiyan ka pala. Ako po, sabi ko, Panginoon, prayer ko for 2025, 95% ng blessed life nagsiserve sa Panginoon. 95%. 95%. Ibig sabihin, tayong mga naglilingkod sa Panginoon, tayo rin nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba doon? No? Sino po dito naniniwala ka, next year, mas matindi yung gagawin ng Lord sa buhay mo. Mas excited ka. Kaya i-prepare mo sarili mo sa mga natitirang buwan. Amen. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo? No? Ano mang bagay na meron tayo, saan man tayo nilagay ng Panginoon, may tanging pakiusap po ako sa bawat isa. Nawa ang lahat ng meron po tayo, ang Panginoon lamang po ang maluwalhati. Tama po ba doon? Hindi yung image natin, yung iniisip natin, kundi yung pangalan ng Panginoon. Wala kang dapat patunayan kung ano kalagayan mo sa buhay, hindi mo kailangan mag-show off. Wala ka dapat. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon.
Saan ka man ipromote ng Panginoon, hindi ang pangalan mo, kundi ang pangalan niya ang mahalaga. Lord, nilagay mo ako dito dahil may purpose ka. Not my will, but your will be done. Help me, O God, to live worthy of your calling. Tinawag mo ako rito. Panginoon, samahan mo po ako dito. Sa gulo ng bansa natin, sa sobrang kawawa na ng Pilipinas, hapon habang nagpipray kami sa morning prayer ng mga pastors, pinagpipray yung bansa. Sabi ko, Panginoon, maglagay ka nga ng mga godly leaders sa nation namin. Yung mga pag nilagay ka ng Lord, to talagang papaguhin. Sabi ko, may pag-asa tong bansa namin, Lord eh. Kasi yung talagang idodominate ng spirit mo. Lord, dahil sinasamahan mo ako, ilalaban ko to. Lalaban ko to. Sabi ko, kawawang-kawawa na. Pag tinanong mo yung bawat Pilipino, kung bibigyan lang sila ng pagkakataon mag-ibang bansa na sila. Bakit? Wala na eh. Talagang ano? Sobrang bagsak na. Sabi ko, Lord, bawat opisina, sabi ko kay Pastora last time, pasukin natin mga kumpanya. Mag-offer tayo sa kanilang Bible study. Bakit? Kasi kailangan nila sikat kasi may mga working tayo rito na alam mo yun sa company nila, it's either toxic or may pagkakataon na mag-pray. Sabi ko, kailangan to eh. Kailangan to. Kaya nga sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Sa pamilya mo, ibahin mo yung atmosphere. Ibahin mo atmosphere. Sinasamahan mo ko, Panginoon, ang pamilya ko, hindi ko ibibigay kay Satanas para sila sa'yo. Baguhin mo yung atmosphere. Love Him back. Love Him back. Manalangin po tayo. Lord, sa oras mong ito, patawarin niyo po kami kung napagpalit ka po namin. At merong ibang Diyos na nakaluklok sa puso po namin. Bagamat sinasabi namin, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Hari. Pero Lord, the way kung paano kami mamuhay, nahahalata po eh, na hindi nagtutugma yung sinasabi po namin sa pamumuhay po namin. Kaya Panginoon, patawarin niyo po kami. And once again, Lord God, we enthrone you in our hearts. Be the center of our lives. Kapatid, kung ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon sa umagang ito, kung paano kanya kinakausap, kung merong pagtatapa, ask the Lord to give you a receptive and responsive heart. Mangyari sa atin yung kalooban ng Diyos. Mangarap tayo para sa Panginoon. Sa mabilis na buhay natin, sa mabilis na pagdaan at sa mundong ito, kapatid, bigay na natin ang lahat para sa Panginoon. Hindi naman niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Na si Lord na maglaman ng isipan mo, laman ng puso mo, pag-alayan ng lakas mo, gugubin ang kaluluwa mo. Love the Lord your God. Yung pag-ibig na yun ang maghubog sa iyo na maging tulad ng ating Panginoong Yesus. Yung pag-ibig na hindi nagmula sa iyo, kundi nagmula sa Kanya. Na nag-umapaw sa iyo, na ibinibigay mo naman at pinapasa sa iba. Nakakapagod maglingkod, sabi ng marami, pero subukan mo maglingkod mula sa pagmamahal. Yung bang bagamat ubos ka na, pero fulfill ka. Ramdam mo.
Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapakinig ng salita mo. Sa pangungusap mo ngayong umaga, Panginoon, Lord, magkaroon ng pagbabago ng aming isip, pagbabago ng aming kalooban, at umayon po ang aming buhay sa iyong plano, sa iyong dakilang layunin po sa buhay po namin. Kapatid, hayaan mo ang Diyos ang masunod sa iyo. Patuloy kang sumunod sa Panginoon. At hayaan mo, tingnan mo kung anong gustong gawin ng Lord sa buhay mo. Kung paano kanya gagamitin. I pray that today, this morning, the Lord will speak to your heart and minister to your life. We ask you, Lord, to move powerfully and mightily, Lord God. Sa umaga pong ito, Panginoon, yung kapangyarihan ng iyong salita ang siyang umimbak sa buhay po namin. Salamat po sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen.